Maraming taong mapanghusga sa paligid, kaya para kay Emigen, mahirap pumili kung susundin ba niyang sariling damdamin o ang opinyon ng iba. Si Emigen ay 18 taong gulang, isang grade 12 student mula sa Cavite. May kayang kanilang pamilya at kilala sila sa pagkakaroon ng ilang bakery sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ma, pa, papasok na po ko. Paalam niya matapos mag-almusal. Dahil abala ang kanyang mga magulang sa negosyo at hindi pa siya gaanong sanay mag-commute, madalas siyang ihatid ng kanilang driver na si Kaloy, 25 years old. Pagkasakay niya sa sasakyan, ay agad siyang lumingon dito. Wala bang lakad si na Papa ngayong umaga? Tanong niya. Sa hapon pa raw po, Ma'am Emigen. Magalang na tugon ni Kaloy, sabay paandar ng makina. Ngumiti si Emigen at tinabot ang isang maliit na lalagyan. Alam ko hindi ka pa nakakakain. Pinalutan kita ng hotdog at itlog. Galing pa yan sa breakfast namin. Napatingin si Kaloy sa kanya at bahagyang natawa. Salamat. Hindi mo na sana inabalang sarili mo. Hindi alam ng iba, ngunit may lihim na ugnayan ng dalawa. Pareho silang walang karelasyon at pareho ring nahulog ang loob sa isa't isa. Para kay Emigen, wala siyang nakikitang mali roon. Pagkalayo nila sa bahay, marahang nagsalita si Emigen. Kaloy, pwede bang tumabi muna tayo saglit? Sumunod naman ang binata at ipinarada ang kotse sa isang mataong lugar. Kain ka muna. Nagising ako ng mas maaga para mas may oras tayo kahit papaano. Sabi niya, habang hinahawakan ng braso nito. Miss na kita. Tumingin si Kaloy sa kanya. Tila nagpipigil. Emigen, baka may makakita. Tintad ang salamin. Mahina ngunit may kumpiyansang sagot niya. Sandaling katahimikan ang nangyari bago niya napansing marahang dumapo ang kamay ni Kaloy sa kanyang hita. Hindi siya umiwas. Sa halip, siya pang lumapit. Nagtagpo ang kanilang mga labi at sa loob ng isang oras ay nanatili silang magkasama. Nagkakwentuhan at nagpapalitan ng lambing. Makalipas ang ilang sandali ay napatingin si Emigen sa oras. Kailangan ko nang pumasok. Late na ako. Oo, ihatid na kita. Tugon ni Kaloy, saka muling pinaandar ang sasakyan. Pagkarating sa paaralan, bago siya bumaba ay mabilis siyang yumuko at hinalikan ito. Mag-ingat ka. Bulong niya. Sa eskwelahan ay abali siya sa kanilang research. Hindi naman yung tatagal ng isang araw. Ngunit nagpaalam siya sa kanyang ina na aabot ng 2 araw ang kanilang paggawa. Anak, kaya mo bang magpunta sa Maynila ng mag-isa? Tanong ng kanyang ina sa telepono. Hindi po masyado eh. Pwede po bang si Kaloy na lang ulit ang maghatid sa akin? Maingat niyang sagot. Sige, mabuti na lang at may bagong driver ng papa mo. Pwede si Kaloy. Payag ng kanyang ina. Binigyan siya ng sapat na allowance bago sila bumiyahe patungong Maynila. May bahay doon ang isa niyang kaklase at inalok silang doon na lamang magstay. Ngunit tumanggi si Emigen. Sigurado ka? Libre na nga lahat. Sabi ng kaklase niya. Okay lang, may iba na akong plano. Sagot niya na may ngiting hindi maipaliwanag. Natapos nila ang thesis sa loob ng maghapon. Pagkatapos noon, ay nag-book si Emigen ng hotel. Pagkapasok nila sa kwarto, ay agad siyang napaupo sa kama. Grabe, sobrang nakakapagod. Ang dami kong hinanap na references para sa paper namin. Reklamo niya habang inaalis ng sapatos. Pagkaupo ni Emigen sa gilid ng kama, naramdaman niyang lumapit si Kaloy mula sa likuran. Marahang pumatong ang mga kamay nito sa kanyang balikat at nagsimulang magmasahe pababa sa kanyang likod. Napagod ka talaga. Mahina nitong sabi. Nakakapagod ang research. Sagot ni Emigen, nakapikit habang dinaramang haplos. Ngunit kalaunan ay napansin niyang nagibang galaw ng mga kamay ni Kaloy. Dumikit ito sa kanya at marahang hinalikan ng kanyang leeg. 18 years old ka na. Bulong nito, may bahid ng pagpipigil ang tinig. Napangiti si Emigen. 17 pa lamang siya nang maging sila. Ngunit buong tiyaga siyang hinintay ni Kaloy hanggang siya'y mag-18. Alam ko, sagot niya, sabay lingon upang harapin ito. At salamat sa paghihintay. Hindi na nagtagal ang pagitan nila. Muli siyang hinalikan ni Kaloy at dahan-dahang inihiga sa malambot na kama. Isa yun sa mga dahilan kung bakit pinili ni Emigen na mag-book ng hotel at humiwalay sa mga kaklase. Sa gabing yun,
Pinadama ni Kaloy ang pagmamahal sa parang hindi pa naranasan ni Emijen noon. Para sa kanya, espesyal ang lahat. Natapos nila ang thesis sa loob lamang ng isang araw. Ngunit sa bahay, ang paalam ni Emijen ay 2 araw silang abala. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Kaloy habang naglalakad sila palabas ng isang restaurant kinagabihan. Oo, minsan lang naman. Sagot niya. Saka, kasama naman kita eh. Kumain sila sa labas at si Kaloy ang nagbayad. Maging sa hotel ay hindi siya nag-atubiling sagutin ang gastos. Hindi mo kailangan gawin lahat. Sabi ni Emijen minsan. Gusto ko. Simpleng tugon nito. Responsibilidad ko to. Pagkabalik sa hotel, muli silang nagkasama. Nagpasya silang maligo ng sabay. Sinasamantalang oras na hindi nila alam kung kailan muling mauulit. Parang ayoko pang umuwi. Mahinang saad ni Emijen. Kailangan. Sagot nito. Mag-aalala sila sa'yo. Tahimik na nagayos ng gamit si Emijen kinabukasan. May kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Pagbalik niya sa bahay, hindi naputol ang kanilang komunikasyon. Araw-araw silang magka-text. Lumipas ang ilang linggo at lalo niyang hinanap ang presensya at haplos ni Kaloy. Isang gabi, wala siyang maisip na dahilan para makasama ito ng matagal. Kaya naglakas loob siyang magyaya. Labas tayo mamaya, sabi niya sa text. Hating gabi. Sigurado ka ba? Tugon ni Kaloy. Delikado. Mag-iingat tayo. Sagot niya. Nagkita sila at tumabi sa isang tahimik at madilim na kalsada. Doon, sa loob ng sasakyan, muli silang naghalikan. Sana balang araw, hindi na natin kailangang magtago. Bulong ni Emijen. Walang ibang nakasaksi sa gabing iyon kundi ang katahimikan ng paligid. Naging maingat sila. Ngunit hindi maikakailang sabik ang bawat isa. Matapos ang lahat, agad silang nag-ayos ng sarili at dumaan sa isang convenience store upang bumili ng makakain. Pagdating sa bahay, hindi inaasahan ni Emijen na gising pa ang kanyang ina. Saan ka galing? Tanong nito habang umiinom ng tubig sa kusina. Nagutom po kasi ko eh. Bumili lang sa 7-Eleven. Sagot niya. Pilit na kalmado. Sino ang kasama mo? Anong oras na? Delikadong lumabas ng ganito. Dagdag ng kanyang ina. Si Kaloy po. Gising pa siya kaya nagpasama ako. Tugon ni Emijen. Hindi naman naginala ang kanyang ina. Stay-in driver si Kaloy. Tulad ng ilan pa nilang kasambahay. Ngunit para kay Emijen, kahit araw-araw niya itong nakikita, iba pa rin kapag silang dalawa lang magkasama. Lumipas ang isang semester. Sa panahong iyon, marami na rin silang pinagdaanan. Wala ni katiting na pagsisisi sa puso ni Emijen. Sa halip, mas lalo pa niyang ninanais na maulit ang lahat. Araw ng kaarawan ni Kaloy ng mga panahong iyon. Pinayagan siya ng mga magulang ni Emijen na mag-leave muna sa trabaho. At agad namang sinamantala ni Emijen ang pagkakataon upang makasama siya. Sasabihin ko may project kami. Bulong niya kay Kaloy sa telepono. Birthday mo ngayon. Dapat special. Di mo kailangang magsinungaling para sa akin. Sagot ni Kaloy. Gusto ko to. Matigas ngunit may lambing na tugon niya. Nag-check-in silang dalawa sa isang hotel. Habang magkatabi sa kama, tila may naalala si Kaloy. May nakalimutan ako. Mahinang sabi niya. Bahagyang napailing. Hayaan mo na. Sagot ni Emijen. Mag-iingat na lang tayo. Tinitigan siya ni Kaloy. Tila nagdadalawang isip. Sigurado ka ba? Oo. Mabilis niyang sagot. Hindi na iyon napahaba pa. Muli silang naghalikan at nauwi sa init ng sandali. Halos umugong ang silid sa lakas ng kanilang tawanan at paghinga. Nang matapos ang lahat, pareho silang nakahiga. Grabe! Natatawang sabi ni Emijen. Birthday na birthday mo talaga. Ngumiti si Kaloy at hinaplos ang buhok niya. Ikaw ang pinakamagandang regalo. Pagkatapos ng gabing yun, bumalik sila sa dati. Ngunit makalipas ang ilang linggo, may napansin si Kaloy. Emijen, ayos ka lang ba? Ang putla mo. Tanong niya isang umaga habang nasa sasakyan sila. Ewan ko, madalas akong nasusuka eh, tapos parang nahihilo lagi. Sagot niya. Di yan normal. Di ka papasok. Dadalhin kita sa doktor. Mariing saad ni Kaloy. Okay lang ako. Sana'y pipigilan pa niya to.
Ngunit nakapag-U-turn na si Kaloy at dumiretso sa ospital. Sa loob ng klinik, ipinaliwanag ni Emigen ang kanyang nararamdaman. Agad siyang pinakuha ng doktor ng pregnancy test. Routine lang ito, sabi ng doktor, para makasigurado tayo. Habang nabahala si Emigen sa simula, noon man ay nagkaroon na siya ng ganitong test, kaya akala niya ganoon lang din iyon. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik ang doktor. Iha, mahinaw ang sabi nito. Ayon sa resulta ng test, buntis ka. Parang tumigil ang mundo ni Emigen. Nanlaki ang mga mata niya at napalingon siya kay Kaloy na tila hindi rin makapaniwala. Sigurado po ba kayo? Nanginginig niyang tanong. Oo, maaga pa, pero malinaw ang resulta. Sagot ng doktor. Ipinaliwanag ng doktor ang mga sumunod na hakbang, ngunit tila lumulutang si Emigen. Si Kaloy ang mas nakikinig at nagtatanong. Paglabas nila ng ospital, tahimik sa loob ng kotse. Anong gagawin natin? Mahinang tanong ni Emigen. Hindi nag-atubili si Kaloy. Pananagutan ko to. Pakakasalan kita. Napatingin si Emigen sa kanya. Sigurado ka? Oo, mahal kita. Hindi kita pababayaan. Napayakap na lamang siya rito. Damang bigat at sabay nagaan ng loob na sinabi nito. Sa araw ding yun, napagdesisyonan nilang sabihin ng totoo sa mga magulang ni Emigen. Kinagabihan, inakalan ng kanyang ina na may school announcement lamang ang anak. May sasabihin daw ang anak mo pa. Wika ng kanyang ina habang tinatawag ang asawa. Umupo ang kanyang mga magulang sa sopa. Si Emigen ay pinaupo ni Kaloy. Habang ang binata naman ay nananatiling nakatayo sa gilid. Halatang kinakabahan. Ano yun? Tanong ng kanyang ama. Seryoso ang muka. Huminga ng malalim si Emigen. Ramdam niyang panginginig ng kanyang mga kamay. Buntis po ako. Lakas loob niyang pag-amin. Kitang-kita ni Emigen ang pagkagulat sa mukha ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na sandali. Sinong ama nang dinadala mo? Mariing tanong ng kanyang ama. Halos manginig sa galit ang boses. Hindi agad nakapagsalita si Emigen. Tuluyan na siyang napaiyak at tila nawalan ng lakas upang sumagot. Lumipat ang tingin ng kanyang ama kay Kaloy. Kaloy, may alam ka ba? May napapansin ka bang lalaking malapit sa kanya? Sunod-sunod nitong tanong. Tahimik na huminga ng malalim si Kaloy bago magsalita. Ako po ang ama. Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng bahay. Napaatras ang ina ni Emigen, habang kanyang amay napatiimbagang. Anong kalokohan to? Sigaw nito. Pananagutan ko pong anak nyo. Matatag na sagot ni Kaloy. Mahal ko po si Emigen. Lumayas ka rito at huwag kang magpapakita pa. Galit na utos ng ama. Agad namang tumayo si Emigen at lumapit kay Kaloy. Hinawakan ang kamay nito. Kapag pinaalis niyo siya, sasama ako. Mahal namin ang isa't isa. Umiiyak ngunit matapang niyang sabi. Anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa'yo? Singit ng kanyang ina. Kaya ko po siyang buhayin. Sagot ni Kaloy. Hindi ko po siya pababayaan. Dahil sa matinding emosyon ng lahat, nakagawa sila ng biglang desisyon. Umalis si Emigen sa kanilang bahay at sumama kay Kaloy. Hindi man marangya ang buhay doon, sapat naman. Ang ama ni Kaloy ay namamasada ng jeep. At ang ina naman ay may maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga magulang ni Kaloy. Anak, sigurado ba kayo sa desisyon nyo? Tanong ng ina nito. Opo, sagot ni Kaloy. Pananagutan ko po sila. Tinanggap naman si Emigen ang pamilya ng binata. Minsan, habang nakaupo si Emigen sa loob ng kanilang silid, nilapitan siya ni Kaloy. Kumusta ka? May nararamdaman ka bang kakaiba? Nag-aalalang tanong nito. Nag-iipon na ako pambili ng aircon. Ayokong naiinitan ka. Ngumiti si Emigen. Okay lang ako. Huwag mo masyadong problemahin ang lahat. Mas lalo pang naging maalaga si Kaloy simula nang lumipat siya roon. Maging ang ina at mga kapatid nito ay itinuring siyang bahagi ng pamilya. Magpahinga ka muna. Ako na bahala sa tindahan. Madalas sabihin ng ina ni Kaloy. Doon lalo na patunayan ni Emigen na hindi siya nagkamali sa taong minahal niya. Dumating ang araw ng kanyang panganak. Hindi naging madali ang proseso. Ngunit naroon si Kaloy sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Kaya mo to.
Nandito lang ako. Paulit-ulit nitong bulong. Nailuwal niya ang kanilang anak ng ligtas. Ngunit kahit ipinaalam ni Kaloy sa mga magulang ni Emijen ang nangyari, hindi siya dinalaw ng mga ito sa ospital. Naintindihan ko sila, sabi ni Emijen kay Kaloy isang gabi. Bata pa kasi talaga ako. Matapos siyang makarecover, naglakas loob siyang nagsalita. Dalhin natin ang baby kina mama at papa. Sabi niya, kailangan nila makita ang apo nila. Handa ka na ba? Tanong ni Kaloy, nag-aalala. Oo, tayo ang nagkamali sa paningin nila, kaya tayo dapat ang unang lumapit. Nagpunta silang mag-anak sa bahay ng mga magulang ni Emijen. Kinabahan siya habang kumakatok sa pinto. Pinagbuksan sila at pinapasok. Inilabas ng ina ni Emijen ang ilang pagkain at inaya silang magmerienda. Kumain muna kayo. Malamig ngunit hindi galit na sabi nito. Umupo sila sa sala. Tangay ang kanilang anak at hindi pa rin sila kinakausap ng maayos sa mga magulang ni Emijen. Lumapit si Emijen sa kanyang mga magulang. Tangay ang kanyang anak. Hindi na niya napigilan ang sarili at mahigpit niya silang niyakap. Ma, patawad po. Nanginginig niyang sabi. Alam kong hindi ko nasunod ang mga pangarap niyo para sa akin. Pero masaya po ako. Mabait si Kaloy at malusog ang anak namin. Sana po, balang araw, mapatawad niyo kami. Nananatiling tahimik ang kanyang mga magulang. Walang yakap na bumalik. Walang salitang tugon. Ngunit kahit ganoon, kumapit sa Emijen sa munting pag-asa na balang araw ay luluwag din ang kanilang mga puso. Umalis silang mag-asawa nang walang naririnig na kahit anong sagot. Lumipas ang panahon, nang mag-isang taon si Baby Kenji, inimbitahan nilang mga magulang ni Emijen sa simpleng handaan. Sigurado ka bang pupunta sila? Tanong ni Kaloy habang inaayos ang maliit na selebrasyon. Kahit hindi sila dumating, okay lang. Sagot ni Emijen, bagamat may lungkot sa kanyang tinig. Ang mahalaga, inimbitahan natin sila. Ngunit sa hindi niya inaasahan, dumating ang kanyang mga magulang. Napatigil si Emijen nang makita silang pumasok. Ma, pa, halos pabulong niyang sambit. Tahimik silang nakisalo sa handaan. Wala pa rin gaanong usap at tila may pader pa ring namamagitan sa kanila. Pagkatapos ng munting salo-salo, nagpaiwan ang kanyang mga magulang. May iniabot ang kanyang ina na isang sobre. Dagdag sa gastusin niyo. Maikli nitong sabi. Ma, hindi niyo na kailangan. Pagtatangka ni Emijen. Para sa bata. Sagot ng kanyang ina, saka umiwas ang tingin. Hindi man lantad ang emosyon. Dama ni Emijen na unti-unti na silang tinatanggap. Dumating ang kaarawan ni Emijen. Isang araw na hindi niya malilimutan. Maaga pa lamang ay may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, naroon ang kanyang mga magulang. Happy birthday, sabi ng kanyang ama. Sabay abot ng regalo. May dala rin silang sobre para sa apot sa kanya. Lumapit ang kanyang ina at kinuha si Kenji sa kanyang mga bisig. Lumaki na siya. Mahina nitong sabi. May bakas ang lambing. Tahimik silang nag-uusap hanggang sa biglang nagsalita ang kanyang ina. Bumalik na kayo sa bahay, sabi nito. At si Kaloy, maaari na siyang tumulong sa negosyo natin. Nanlaki ang mga mata ni Emijen. Ma, totoo po ba? Tapos na ang galit. Sabi ng kanyang ama, nakita namin kung gaano kaseryoso si Kaloy sa'yo. Hindi napigilan ni Emijen ang mapaiyak sa tuwa. Salamat po. Salamat po. Paulit-ulit niyang sabi. Sa mga panahong iyon, lalo niyang napatunayan sa sarili na tama ang pinili niya. Hindi niya mamahalin si Kaloy kung hindi niya naramdaman ang tunay at tapat na pagmamahal mula rito. Unti-unting naghilom ang sugat ang nakaraan. Lumipas ang 10 taon, kasal na sina Emijen at Kaloy, at dalawa na ang kanilang anak. Sila na rin ang namamahala sa negosyo ng pamilya. Buong-buo ang kanilang pamilya. Hanggang doon na lang ang kwento ni Emijen. Isang kwento ng pagkakamali, paninindigan, at paghilom ng pamilya. Nagmamahal, Emijen.